Hello mga ka-Wonderham, may isa-shoutout po ako. Shoutout na agad kina Nelia de los Santos, Leonardo Antonio, Aris Moraga, yun lang. Shoutout sa inyo. Salamat sa panonood at sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Ngayon, ang ating gagawin ay Learning Task 2, letter A at letter C. So, letter A muna. Bakit ang labo na naman? Letter A. Tell whether the given set of ordered pairs, table of values, arrow diagram, or graph is a function or simply a relation. Identify also the domain and range. If it is a function, write the equation in function notation form. Napakarami namang instruction ng ating learning task 2 letter A. Pero simulan na natin. So number 1. Ay, bakit wala? Yun. Number 1. Negative 2, negative 4, 1, negative 1, negative 3, 0, negative 2, 1, negative 1. Ay, yan. So, ang una daw gagawin, tell whether the given set of ordered pairs is a function or simply a relation. May video na ako nito. Sabi ko, kapag naulit tong x values, hindi siya function. Tingnan natin. Negative 2, isa lang. Negative 1, isa lang. 0, 1. So, walang naulit. Sagot mo ay function. Yan, sagot mo sa letter A. Ganun lang kadali. Letter B, identify also the domain and range. So, ang domain ay set of x values. So, set. Gagawa ka ng set. Kung ano may mga x. Negative 2, negative 1, 0, 1. Range. Set of y values. Ito naman mga y. Negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. Yan ang sagot natin sa letter B. Letter C. If it is a function, write the equation in function notation form. Pinahirapan talaga tayo nitong task na to. Function notation form. Negative 2, negative 4, negative 1, negative 3, 1. So, yung kanyang range or yung y values, kung mapapansin natin ay mas mababa ng dalawa sa x. So, parang magma-minus 2 ka lang sa x eh. Negative 2 minus 2, negative 4. Negative 1 minus 2, negative 3. 0 minus 2, negative 2. 1 minus 2, negative 1. So, ang ating function notation form ay ano ba? Ang range or ang y kasi yung range is equal yung domain babawasan mo ng 2. Tama, di ba? Negative 2 minus 2, negative 4. So, ayan ang ating equation. Paano mo gagawing function notation form? Yung y, papalitan mo ng f of x. So, ayan ang ating function notation form. Okay, next. So, pare-parehas naman na set yung 1, 2, 3. So, kayo na bahala sa 2 at 3. Number 4 na. Number 4 na tayo. Table of values naman. Uy, sakto pala itong sinulatan ko. May mga square na. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ay, 4, 5, 5. Mayroon na siyang square, pero lagyan pa na rin. So, may table of values. Ito yung x, ito yung y. So, letter A. Ano ang kanyang tell whether the given set of ordered pairs
is a function or simply a relation. So function ba to? Dapat ang x ay walang mauulit. So 1, 2, 3, 4, 5 walang naulit. Tapos isa-isa lang yung kapartner nila. So isa-isa lang naman yung partner nila. So function to B. Identify the domain and range. Domain yung x 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 range, ang range ay 1, 2, 3, 4, 5 din. 1, 2, 3, 4, 5. So number 5 pala tong nasagutan ko. Sorry po, number 5 pala tong nakopya ko. Naduduling na ako Number 5 pala yon. So yan ang domain at range. Letter C naman. Letter C, write in function notation form. So ang x ay kaparehas lang ng y. So x ay y equals x. Ang y ay papalitan mo ng f of x. F of x equals x. Ganun lang. So next, number 6 naman. Ay. Natumba po ang tablet. Excuse me po. Yung aking kinukopyahan ng problem. Ano to? Ito yung tinatawag na mapping diagram. 2, 4, 6. Ano to? 1, 3, 5. 1, 3, 5. Tapos yung 2 connect sa 1, yung 4 connect sa 1, 2 na connect sa 5, 6 sa 3, 6 sa 5. So letter A, tell whether if it's a function or simply a relation. So dapat isang beses lang yung x, so isa lang, pero dapat isa lang ang kapartner ng x. So 2, kapartner niya 1, pero kapartner din niya 5. So yung una pa lang, dalawa na yung kapartner ng x. Hindi siya loyal, 2-timer. So hindi siya function, relation lang siya. So tingnan nga natin yung iba. Yung 4 isa lang ang kapartner, yung 6 dalawa din ang kapartner niya. So kailangan ng x isa lang ang kapartner para maging function. Pag dalawang kapartner ng x, relation lang, hindi function. B, domain. So ito 2, 4, 6 2, 4, 6 yung x values. Range 1, 3, 5 1, 3, 5. Okay, ano yun? Letter C, if it is a function, write the equation. Hindi naman siya function, so hindi natin isusulat ng equation notation form. So sa 7, 8 at 9, ito yung 7, number 7. Ay, ano ba yan? Excuse me po ulit, sala na naman yung aking camera. Sa 7, ano ba yun? Nakatapat ang linya sa... Wait lang po, malabo mata ni Kuya Wanda. At malabo din yung picture. Number 2. 1, 2, 3. Nakatapat sa 3 yung line. So, halimbawa, ito yung 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung sa number 7. Paano natin malalaman kung ang graph ay function o relation? Sa pamamagitan ng vertical line test. Kapag may na-drawing ka na line na vertical na dalawa ang tinamaan sa iyong graph, hindi siya function. Pero pag wala, pag isa lang, function siya. So, halimbawa, ito, kahit saan ka naman maglinya dyan, linya ka dito, isang point lang yung tatamaan sa graph mo. So, ibig sabihin, ito ay isang function. Ano ang domain at range? Domain. Ang domain ay, so, x values.
So, ano ba yung x? Ito yung mga x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, negative 1, negative 2, negative 3. Yan yung x, pakaliwa at pakanan. So, infinite naman siya pakaliwa, infinite din siya pakanan. So, ang domain mo ay set of all real numbers. Ibig sabihin, lahat ng number, masasakupan niya sa x. Ano naman ang iyong range? Ang range mo ay sa 3 na katapat to, kung tama yung pagkakakopya ko. So, yun lang yung y mo. Ang range mo ay 3. Paano ko ba isusulat yun? Set, paano nga ba yung notation? Y, set of values of y such that y is equal to 3. Yan, ganyan ata. Yung range, hindi ko sure yung notation, basta kasi dapat equal to 3. Hindi ko sure kung ganyan nga. Parang ganito yun eh. Y, set of values of y such that y is equal to 3. Parang ganun. Hindi ko po sure. Double check nyo na lang po dahil hindi po teacher si Kuya Wonder. So, number 8 naman. Meron tayong graph. May bilog. Sa vertical line test, pag dalawa ang tinamaan, 2 or more, hindi siya function. So, drawing ka ng vertical line dito. Dalawang point ang tinamaan mo sa bilog. So, ibig sabihin, hindi siya function. Isa siyang relation lang. And by the way, dagdag kaalaman, ang function, lahat ng function ay relation. Pero, hindi lahat ng relation ay function. So, ibig sabihin, ang function ay parang isang uri ng relation. Okay, so next, wala na pala to, wala nang domain at, lalagay pa ba ang domain at range? Oo nga, lalagay din kahit hindi function. Domain, ayun pala, may mga number pala to. So, saan ba yun? Check nyo na lang yung number, pero ganito kukunin ang domain. Halimbawa, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Kunwari, negative 6 tong dulo sa x. Ito, halimbawa, 1, 2, 3, 4. Halimbawa, 4 tong dulo. Yung dulo ng oblong. So, ang domain mo ay set of values of x such that x is less than or equal to 4 pero greater than or equal to negative 6. So, ayan ang x values mo. Kasi, from negative 6 to 4, meron kang line eh. Meron kang x eh. May x values ka. So, kaya ang domain mo, lahat ng x na mas mataas sa negative 6 or negative 6, pwede negative 6 kung nadaanan niya negative 6, at mas mababa sa negative 4 or equal din sa 4 kasi nadaanan din niya yung 4. So, halimbawa lang, pag dyan tumama yung oblong, pero tingnan nyo po dun sa graph kasi malabo, hindi ko alam kung anong number yung nadaanan niya. So, yun po ang kanyang domain. Ganon din sa range. Range kung hanggang saan nyo nadaanan ng line. So, halimbawa, 1, 2, 3. Halimbawa, 3 to. Ito din, halimbawa, 1, 2, negative 3. So, ang range mo naman ay set of values of y such that y is less than or equal to 3 pero greater than or equal sa negative 3. So, yan. Again, double check nyo po yung notation. Di ako sure, nakalimutan ko na. Pero, yun ang idea nun. So, from 3 hanggang negative 3, may values ka ng y kasi dumaan dun yung circle eh. Pero lagpas ng 3 pataas, wala na. Lagpas na negative 3 pababa, wala na. Okay. So, number 9 naman. So, ang graph natin ay letter S. Letter S, ganyan. So, kapag may vertical line ka na drawing, halimbawa nag-drawing ka dito ng vertical line, may tinamaan na 3 point.
So, kapag tumama sa dalawa o lagpas na point, hindi siya function. Relation lang siya. So, isa itong relation. Ano ang dominant range? So, itong line na to kasi dire-diretso siya pa kanan. Itong line na to dire-diretso pa kaliwa. So, lahat ng negative na x makukuha niya. Lahat ng positive na x makukuha din niya. Kaya ang domain mo ay lahat ng x. Set of all real numbers. Ang range naman ay so pataas din siya. Habang kumakanan siya, tumataas siya eh. Diba? Tumataas siya kasi para siyang pa-diagonal. So dire-diretso siya pataas. Ito rin dire-diretso din siya pababa. Habang kumakaliwa, bumababa siya. So, ganun din. Ang range mo ay set of all real numbers. Pero, hindi siya function. Dahil, maraming nadaanan yung vertical line. So, sa number 10 naman, meron tayong parabola. So, pag nag-drawing ka ng vertical line kahit saan dyan, isang point lang yung tatamaan sa parabola. Isang point lang. Ibig sabihin, ito ay function. Ano ang domain? So, ang parabola kasi, habang bumababa siya, kumakaliwa siya. So, lahat ng kaliwa sa x, yung negative, madadaanan niya. Ito naman, ganun din, kumakanan habang bumababa. Ibig sabihin, lahat ng x mo ay domain. So, set of all real numbers. Range naman ay, so, ano lang ang nasakop ng y? Halimbawa, itong pinakadulo niya, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Halimbawa, katapat to ng 5 sa y-axis. So, yung madadaanan lang ng parabola, 5 lang, yung y, 5 pababa lang. 5, yung mas mataas sa 5, wala na siya sa iyong range. So, kaya ang iyong range ay set of all real numbers less than or equal to 5. Kasi ang range mo or ang mga y values mo ay 5 lang pababa. So, lahat ng real number na mas mababa or equal sa 5. So, ganyan po ang ating learning task to letter A. Ay, yung ano pala nito, function notation ay hindi ko po alam. Pasensya na po, hindi ko po alam kung paano gawing equation or function notation ng isang parabola. Hindi ko pa po napag-aralan. At alam ko, wala pa rin sa topic ng grade 8 to. Hindi ko alam kung bakit may ganito. So, hindi ko po alam ang sagot doon sa part na yun. Anyway, punta na tayo sa letter C. Ang letter C ay write the equation in function notation numbers 1 to 5 of letter B. Yung letter B, yung ginawa ko kahapon. So, sige. Letter B number 1, the range is 2 more than the domain. So, ano ang function notation form kapag ang range ay 2 more than the domain? Ang range, tandaan natin lagi yun y. Range is equal 2 more than the domain. Ibig sabihin 2 plus ng domain, 2 plus x plus 2. Y, palitan mo ng f of x plus 2. So, yun yung function notation ng number 1, ng letter B. Ano naman sa number 2? The domain is 1/2 the range. Yung domain daw ay 1/2 ng range. So, ibig sabihin, ang domain kasi ang x equals 1/2 ng range, 1/2 ng y.
So, kapag binaliktad mo, ang x ay 1/2 ng y, ang y ay doble ng x. Ganyan yan pag binaliktad mo. Ang x kalahati ng y. Ibig sabihin, ang y doble ng x. So, yung y, palitan mo ng f of x. Copy mo into x. So, ayan ang sagot sa number 2. Number 3. The range is the square of the domain. The range, yung range daw ay square ng domain. In-square mo yung x. Ayan ang ating number 3. Number 4. The range, yung y, is thrice the domain. 3 times daw ng domain. Decrease by 2. Minus 2. So, ayan ang ating number 4. Palitan mo lang yung y ng f of x. Thrice ng domain. Decrease by 2. Number 5. The range is the domain. Kung ito pinakamahirap. Yung range daw ay domain. The range is the domain. Range is domain. Y equals x. Napakahirap. F of x equals x. Yan po ang sagot sa ating learning task 2. Sana may natutunan po kayo. At kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong friends and classmates, sa inyong tropa, and subscribe. Di ba, Ate Ham? Yeah. Bye-bye! Bye-bye.